Oras. Ay, mahal na nga ang petrolyo at iba pang bilihin. E pati po ang kuryente nagbabadyaring magmahal. Tag-init pa naman, kaya tiyak mas malakas ang gamit natin sa mga air conditioner at mga ventilador. At ang Napocor, magpepetisyon pa ng dagdag singil. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dalawang electric fan, TV at refrigerator lang ang gamit sa bahay at tindahan ni Jocelyn. Pero 2,000 piso ang buwan ang binabayaran niya sa kuryente. Ngayong summer na siguradong pagpapawisan daw siya lalo sa sandaling matanggap ang pinakabagong electric bill. Siyempre mainit, kaya 24 hours po ang electric fan. Kaya po malaki ho talagang konsumo. At may basihan nga ang pag-aalala ni Jocelyn. Dry season rates na kasi ang ginagamit ng National Power Corporation o Napocor ngayong tag-init. Mas mataas ito ng 30 centavos per kilowatt-hour kumpara sa wet season rates na ginagamit tuwing malamig ang panahon. Umisipa siya kasi dahil nga mababa ang role ng Genmix, sa Genmix ng hydro. Ang hydro kasi panablayan sa presyo dahil nga mura siya, wala siyang binabayarang fuel cost. Mas mamahal ang cost mo dahil sa fuel cost. Bukod dyan, may nakaamba pang pahirap. Magpepetisyon kasi ang Napocor sa Energy Regulatory Commission para sa dagdag singil sa missionary charge. Sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA, pinapayagan ng mga distribution utilities at mga power generating companies na kumulekta ng universal charge for missionary electrification. Gagamitin ang pondo ito para magkaroon ng kuryente ang mga pinakamalalayong lugar at pinakamaliliit na isla sa Pilipinas. 6 centavos per kilowatt-hour na universal charge ang balak hilingin ng Napocor. Dagdag sa mahigit 7 centavos per kilowatt-hour na sinisingil na ngayon. Kumbaga parang yung nakakaangat, tutulungan yung mga hindi nakakaangat. Ito yung purpose ng USEMI. Ito yung nagbibigay ng subsidy para doon magkaroon ng kuryente dito sa mga remote islands na to para din naman mag-improve yung kanilang mga buhay doon. Sentimo lang kung tutuusin papatak ang universal charge pero hindi raw mga ordinaryong consumer ang dapat magbayad dito. Mahirap na nga ho kami, tapos i-charge pa sa amin. Mahirap po yun. Kagaya namin na ganito lang po ang hanap buhay namin. Hindi kami papayag. Sakali magpasa na ng application ng Napocor, bibilang pa ng ilang buwan bago maaprubahan ito. Kaya sa ngayon, ang dapat daw munang pagtuunan ng pansin ang buwan ng konsumo sa kuryente. Mas mainit po yung panahon, mas marami hong mga consumers natin ang gagamit ng mga cooling devices, in particular yung air conditioning units. At the same time, yung mga appliances natin also work doubly hard. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Butas na raw ang bulsa ng mga minimum wage earner dahil sa mahal ng mga bilihin. Kaya may nagsusulong na taasan na ang sahod. Bagay na ayon naman sa DOLE, malabo pa raw mangyari ngayon. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Araw-araw pumapasok sa trabaho si Jerry Cabanatan gamit ang kanyang motorsiklo. Bilang minimum wage earner, ramdam daw niya ang halos walang pugnat ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kung dati raw kasi 100 piso lang ang gastos niya sa isang linggong gasolina, nasa 125 pesos na raw ito ngayon. Nadadagdagan po yung nagagastos ko dun sa fuel. Nababawasan naman sa pagkain po namin. Doon po napupunta. Ang minimum wage earner na si Lemol Fuentes na nagtatrabaho bilang messenger, putas na rin daw ang bulsa. Kahit anong pagtitipid, sadya raw di sapat ang kanyang arawang kita. Dapat po talagang taasan kasi tumataas na rin po yung mga bilihin Tumataas rin yung gasolina. Tapos tataas pa rin yung pamasahe. Pero ayon sa DOLE, hindi pa maaaring taasan ang sweldo ng mga obrero sa Kalakang, Maynila. Wala pa kasing isang taon mula nang magpatupad ng wage hike sa Metro Manila noong May 2011. Pangalawa, wala pa rin nagpepetisyon para sa dagdag sahod. Maaari namang magbigay na ng aumento kahit wala pang isang taon mula nang huling magbigay ng dagdag sahod. Pero yan ay kung mataas ang inflation rate o lubhang mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na hindi na makahabol o sumapat ang kita ng mga minimum wage earner. At sa tingin ng DOLE, wala ang kondisyon yon dahil 2.7% lamang ang naitalang inflation rate. It is even lower than the 3 to 5% inflation rate na projected non-wage increases na yung mga basic items na pang-araw-araw na ginagamit sa household ng isang pamilya ay hindi nasasama sa pag-increase subsidy sa transport na ibinibigay din.
Ganito rin ang pananaw ng mga negosyante. Kung ang inflation mo 3%, ba't ka magtataas ng sweldo? Maliit lang ang epekto sa ordinary workers noong fuel. Ang wage hike din daw nagpapalaki ng diferensya ng mga manggagawa sa formal sector kumpara sa mga nasa informal sector gaya ng mga vendor, kargador at iba pa. Iilan rin lang daw ang makikinabang. Sa 35 million daw kasing manggagawa ngayon, 16% lang dito mahigit 5 milyon lang ang magbebenepisyo sa wage hike dahil sila lang ang mga employed sa mga kumpanya. Pero para sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, naghihingalo ng mga kumikita ng minimum wage sa Metro Manila na sa ngayon ay nasa 426 pesos kada araw. Hindi na raw kayang bumuhay, lalo na ng malaking mag-anak ang minimum wage sa Metro Manila. Ang 426, ang purchasing power niya lang ay magkano? 248. What can you buy with 248? Na real wage for a family of 5, 3 meals, la merienda, ay 16 pesos, 0.56. Ano mabibili mo uli? Anong sustansya meron? Tumataas ang gasolina. Tumataas ang halaga ng LPG. Tataas pa ang pamasahe. So hindi nila pwedeng sabihin na walang supervening event. Nakatakdang mag-file ang petisyon para sa dagdag sahod ang TUCP anumang araw ngayong linggo. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Sa ika-28 araw ng impeachment trial, pinatestigo ng depensa ang isang empleyado ng Korte Suprema at ang pinsan ng Chief Justice na nakabili umano ng lupa sa Marikina ng misis ni Corona. Mula sa Senado, nakatutok live si Ruth Cabal. Mel, isa sa basihan ang prosekusyon sa kanilang Article of Impeachment No. 2, yun daw hindi pagdedeklara ni Chief Justice Renato Corona sa kanyang SALN nung ilang mga ari-arian nila at ng kanyang asawang si Cristina Corona. Kasama dyan yung 7 lote raw sa Marikina at kanina nga, iniharap ng depensa bilang testigo yung sinasabing nakabili sa lote na yan ang 70 taong gulang na si Demetrio Vicente. Si Demetrio Vicente ang pangontra ng depensa sa testimonya noon ng prosecution witness, ang Register of Deeds ng Marikina, na nasa pangalan pa ni Mrs. Cristina Corona ang 7 titulo ng lupa sa Marikina na may laking 1,700 square meters. Sabi ng depensa na ibenta na raw ito noong 1990 at ang nakabili nga ay si Vicente sa halagang halos 510,000 pesos. Pero hanggang ngayon daw, hindi pa niya naipapalipat sa kanyang pangalan ang titulo ng lupa. Kampante naman daw siyang hindi nakapangalan sa kanyang ari-arian kahit lumipas na ang mahigit 20 taon dahil hawak naman niya ang deed of absolute sale. Kaya kung hindi kita rehistro sa pangalan ko, nawalan na ako ng pera na mai-transfer sa pangalan ko. Ngayon nagpagawa ako ng bahay doon. Kaya doon ako nakatira ngayon. Ako ang nagbabayad ng amilyar dahil akin na yung property. Ano po ang pakialam kung meron si Mrs. Corona dyan sa 7 lote na yan ay pinagbili sa inyo? Wala na ho. Sa pakialam dahil hindi na po sa kanya yun. Akin na yun dahil meron akong deed of sale. In other words, it is not merely a make-believe transaction, Your Honor. It is an honest-to-goodness transaction. Ito ho ang absolute... Inamin din ni Vicente na bili rin niya ang isa pang lupa naman ng kapatid ni Mrs. Corona. Hindi nga lang daw niya kayang bayaran ang transfer tax. Hindi na raw niya matandaan kung magkano pero malaki raw ito. Lumabas din sa cross-examination na kamag-anak pala niya mismo ni si Chief Justice Renato Coronado Corona. Coronado rin kasi ang middle name ni Vicente. Kasi doon ang nanay ko yan. Ayun, kayo po may relasyon. May idea po ba kayo kung magkano inyo ibabayad at hindi nyo na ipalipat sa pangalan yung titulo? Hindi, dahil trusted ko yung pinagbilang ko dahil kamag-anak ko namin. Kamag-anak. Kaya hindi nyo pinalipat dahil kamag-anak nyo si Chief Justice Corona. Ganun po ba ang dahilan? Actually, second cousin ko yan eh. Nasa bandang kaliwa. Pinuna rin ng prosekusyon ng ilang detalye sa deed of sale. Halimbawa, ang parehong date daw ng pagkuha ng sedula ni na Vicente at Mrs. Corona at ang pagpapanotaryo ng deed of sale sa Makati habang pareho naman daw silang taga Quezon City. Sino po ba ang gumawa nitong deed of sale na ito? Yan ho, nakaprepare na yung deed of sale na yan nung mabayaran ko. Hindi po ninyo alam kung sino nag-prepare nito, sino nag-draft?
Abogado ho. Hindi nyo kilala? Hindi ko kilala, pero humarap po ako. Nag-o-taking ako doon sa abogado. Nag-oath-taking po kayo. Pirma ko yun. Sinasabi po dito, doon sa receipt from Maria R. Corona. Hindi po ba ibig sabihin na nagbayad ay si Maria Cristina R. Corona? Kasi sabi nga, receipt from. Hindi po. Dahil hindi ko pa una itatransfer sa pangalan ko yan. Kanya, ando pa rin sa pangalan niya. Ang ibig po nyo sabihin, yung pera sa inyong bulsa nang gagaling, Opo. pero ang resibo ay sa pangalan ni Mrs. Corona. Tama po yun. Ganun po ba yun? Parang pinapalabas ninyo, hindi totoo at simulated yung sale noong 1990. Tama ho ba yun? Tama po yun. Yan ang linya ninyo. Para magkaintindihan tayo Tama dito. po yun. What is the Tama po purpose of your cross-examination? The purpose is to show na hindi totoo yung bentahan. Tama po yun. Okay. Pinakita rin ng prosekusyon ng sertipikasyon ng McCarthy at RTC na ang nakasaad na nagnotaryo ng deed of sale na isang attorney Beatriz Mantoya ay hindi lisensyadong magnotaryo sa Makati. Bago nito, hinarap ng depensa si Araceli Bayuga, ang Chief Judicial Officer ng Korte Suprema na in charge sa Cash Collection at Disbursement Division. Sa record daw ng Korte, lumabas na sa kabuo ay aabot sa 21.6 million pesos ang natanggap ni Corona mula 2002 hanggang 2011. Pero nasa may mahigit 5.8 million pesos lang nito ang sweldo ni Corona. At ang malaking bulto ay yung daw allowances, bonuses, cash gift at iba pang benepisyong natatanggap niya. At kung nooy sinabi ni BIR Commissioner Kim Menares na walang record ang BIR ng Alpha List mula sa Korte Suprema mula 2002 hanggang 2005, ang Alpha List ay naglalaman ng listahan ng lahat ng empleyado ng isang tanggapan na nabawasan ng income tax. Sinabi kayo ni Bayuga na siya raw mismo ang nagsumitinto sa BIR. Pinakita niya sa impeachment court ang dokumento na may tatak na tatanggap ng BIR ang nasabing dokumento. Amount in the sum of 21 Well, kanina ay million. paulit-ulit din pinunto nga ng prosekusyon kung bakit daw kung 1990 nga yung sale ng lupang ito dito kay Vicente ay lumabas pa daw ito sa SAL-N Chief Justice Renato Corona noong 1992. Ang sagot naman dyan ng depensa, irrelevant na daw yan dahil hindi pa naman daw nasa Korte Suprema ng mga panahong yan si Corona. At nagbigay rin ng pahayag itong asawa nga ni Chief Justice Corona, si Mrs. Corona. Sinabi niya na yung nagnotaryo daw ng deed of sale ay nasa ibang bansa na sa ngayon at sinabi rin niya na yung pagbenta daw nila nitong lote ay dumaan sa isang broker. So hindi rin daw nila nalaman noon kung kamag-anak nga talaga nila yung nakabili. So since 1990 nung nagkapirmahan hanggang nitong 2012 ay hindi na pa daw nakikita ulit itong sina Mrs. Corona at si Vicente, Mel. Ruth, yun naman tungkol doon sa sa income tax na yun. Ano ang planong gawin ng Senado doon sa pahayag ng kanilang witness na empleyado ng Korte Suprema? Ruth? Actually, bukas babalik pa itong si Bayuga kasi nag-request ng more time yung prosecution kasi ngayon nga lang nila nakita yung mga dokumento na nilabas ng defense. So yung kanilang cross-examination ay bukas pang mangyayari. Ang sinasabi ng depensa, ang gusto nilang ipunto dyan ay meron naman daw source of income itong si Corona na pwede niyang gamitin pa dun sa pagbili ng mga iba niyang ari-arian. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.